Praise the Lord. Tayong lahat po ay magsitayot. Buksan po natin ang salita ng Diyos. Matthew chapter number 2. Matthew chapter number 2. Babasahin po natin verses 1 down to 11 as we continue to study the birth of Christ. So chapter number 2, I'll read verse 1 and then you read verse number 2 hanggang tayo po magsabay-sabay sa verse number 11. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, that is born King of the Jews, for he has seen a star in the east, and come out to worship him. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. And they said unto him in Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, Thou Bethlehem, in the land of Judah, art not least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. Then Herod, when he had privily called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. When they had heard the king, they departed, and lo, the star which they saw in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong mga salita na amin pong binasa. Maraming salamat po na mayroon pong mga tala na inyo nga pong iniwan sa amin at upang maging gabay nga po namin sa aming buhay. Higit sa lahat sa mga ganitong mga okasyon sa amin pong pamayanan. Maraming salamat po, dakilang Diyos, na niloob mo na kami ay magkaroon ng pagkakataon na basahin po ito upang at ito nga po ay aming aralin at maintindihan at higit sa lahat ay ang mga mensahe nito sa aming panahon at ang mga naisin mo nga po na amin pong ginagawa sa mga pagkakataong kagaya po nito. Patawad po sa aming mga pagkakasala at pagkukulang, paging dapatin nyo nga po kami at kagaya ng mga pantas na ito na dumating ay maging kagaya din po namin sila na kami din po ay tawagin yung mga pantas. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Holy Spirit of God, pangunahan mo nga po kami kung meron po sa aming kalagitnaan ang hindi pa nakatatalos ng kaligtasan ay maligtas. Ang hindi pa po sumusunod sa unang hakbang ng pagsunod sa inyo ay magkaroon ng puso na mapagpakumbaba, sundin ka. Kung meron pong kasalanan sa amin pong kalagitnaan ay patuloy nga pong makita ng bawat isa sa amin at ito po will have a perfect hatred against it at ito po ay aming talikdan. At makita rin po namin ang inyong kalooban, Panginoon. Hinihiling ko rin po, Panginoon, kung meron ka pang tinatawag sa iyong gawain, ay maging maliwanag din po siya na ang bagay na ito. At kagaya ng wise men na ito would indeed come to worship you and serve you with all our hearts. Maraming salamat po sa pagkakataong ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, please take your seats. At ang salita ng Diyos na gusto ko pong tingnan natin maigi, na sa kapaskuhan o sa pagkapanganakan ng Panginoon, look, when Jesus was born in Jerusalem, nandito po ang mga salita na dapat po nating pakatandaan. There came wise men.
Yan po ang totoong isa pa sa mga bagay na mensahe ng Kapaskuhan is the coming of wise men o ang pakikipagkaisa ng mga pantas. Ang wise kasi hindi naman switik. Di ba? Yung wise kasi sa ating panahon ngayon, magulang. Napaka-wise mo talaga, hindi ka maisahan. Ikaw ang nakakaisa sa iba. Pag naisahan mo siya, matalino man ang matching na paglalalangan din. Di ba? Yung sinasabi natin. But wise here ay dapat nating maunawa sa tamang kaisipan. Kasi maraming mga salita patungkol sa wise. But even in the old times, yung salitang wise nga dyan, even yung pinagkuhanan o yung Greek na ginamit diyan ay yung ibang translation ang nakalagay diyan ay magi, diba? Magi. Diba? Yung mga magi is magician, mga ganyan, no? Somebody else who is with magic. Kaya yun ang ginagamit din ng iba. Pero ang salita ng Diyos, ang bagkit po diyan ay wise men. Now, malimit sa atin pong tradisyon at sa mga marahil ay kinagisan natin, sinasabi natin yan yung three kings. No? Pero maliwanag din sa salita ng Diyos na wala namang three kings. No? Wala namang tatlong hari diyan. Although pinangalanan sa ating panahon o tradisyon o ng religion, si Melchor, si Gaspar, at saka si Baltasar. Okay, yun yung mga pangalan nila. O kaya si Hestas, Barabas, Judas. Yun ay wala naman po yan sa Biblia. Okay? Wala naman mga salita diyang Gaspar. Walang pangalan na binanggit. Pero maliwanag ho kasi na may wise men. And they come from the east. Ngayon, marahil ay sinasabi nila na tatlo yun kasi nga doon nila ibinatay doon sa mga regalo na daladala ng mga wise men. Pero hindi rin po kasi masyadong reliable yun na tatlo kasi kung magdadala man ng wise men, po pwede naman yung tatlong yun ay hindi lang isa ang nagdala ng frankincense. Hello? Mic test. Paipatay lang po ang inyong cellphone. Okay. Ano pa? Nakalagay? Cellphone na yan eh. Okay. And kaya, alam nyo, pag kayo ay nasa operating room, ang doktor, hindi talaga nagdadala yan at hindi yan pinapayagan na magdala ng cellphone. Alam niyo bakit? Kasi nga mag-o-opera siya. Ngayon, pag kayo ay nasa simbahan at nagsasalita na pastor, nasa operating table din po kayo. Ino-opera yung puso natin, yung isip natin spiritual. Kaya dapat po, wala yung mga cellphone na yan. Patayin po ninyo yan. Ano? At may mga usher dyan, pag nakita po yan, kukuhanin ho yan sa inyo. At tutubusin nyo ng 20,000. Okay. Okay. Ha? Mas mahal pa yung ayan, ay pangkaskas lang naman ng yelo, pastor. Okay. Siya. Sige, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Okay, pakipatay na lang muna ho yan. Okay. So, wise men. Now, sinasabi nila na tatlo daw na hari yun dahil nga sa gold, frankincense, at saka myrrh. Pero dapat nating tandaan na maaring ang isa ay may dala niyan. At hindi lang tatlo kasi yun eh. Pag sinabing a wise man, ibig sabihin marami siyang mga kasama. At kalimitan sa paglalakbay, biro mo'y galing pa sila sa malayong lugar. So ibig sabihin, dala-dala nila ang kanilang kusina, dala nila ang kanilang wardrobe, sila po yung mga leaders. So marami sila, whether they are two or more, hindi ho pinangalanan at hindi na ho yan mahalaga
sa Panginoon. Sa mga nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi na mahalaga kung tatlo yun. Ang pinakamahalaga, they were wise. Wise men. Kaya po ang totoo, dapat na nagse-celebrate ng Christmas ay mga wise men. Wise. At pag sinabi nating wise, ang salita ng Panginoon is full of wisdom. Now, we can define wise or wisdom in many ways according to the dictionary. Pero gusto ko pong makita natin ang characteristics nito na ipinamalas ng mga wise na ito. Bakit sila tinawag na wise? So hindi sila taga-Judea, hindi sila mga Hudyo, but they became wise in the eyes of God. At ano yung mga palatandaan yan? Ngayong umaga ay gusto kong 3 lang muna, mamayang hapon ay 5. Kung gusto nating maging maintindihan, according to the Word of God, what is a wise man, then we will have to study it para ito po ang atin dapat na nilalakaran. Maging wise ang bawat isa sa atin. If you are a child of God, you must be wise. So, paano po ipinamalas ng mga taong ito ang kanilang pagiging pantas o pagiging wise o kaya pagkakaroon ng tamang kaisipan at buhay? Okay, number 1. This wise man came seeking for Jesus. Yun ang wise. Sa babawat puntahan natin, dapat lamang, if you are wise, you must seek for Christ. Kaya kapag ikay pupunta sa ibang lugar, but you are not seeking for Christ, anong yung sinisik? Anong hinahanap mo? Away o gulo. Dapat kung ikaw ay wise, ay pupunta ka sa mga bagay o sa mga lugar that you ought to be seeking for Christ. Yan ang wise. Kaya bukas saan ka pupunta? Bakit 5 lang yung aking ano? Saan pupunta? You must be wise. You ought to go to a place where you can seek for Christ. Look, this wise man came from the east to Jerusalem. From the east to Jerusalem. And then verse number 2, ano sabi? Saying, where is he that is born King of the Jews? Kasi natuto sila, ang wise, natututo na hanapin ang Panginoon first and foremost by asking questions. Hello? Hindi sila smart aleck. Marami sa atin kasi, kahit hindi alam, ayaw magtanong. Kasi baka sabihin ako, wala man lang kaalam-alam. Ano ngayon kung wala kang alam, ay di magtanong ka. Ano sa buhay natin, dapat talaga nagtatanong. Dapat ay matuto tayo na mag-seek ng advice. Marami sa atin, smart aleck, dahil ngayon nakapag-aral, dahil meron itong alam, dahil may experience, they wouldn't even dare ask advice. Marami sa atin, sige, ako'y nabuhay namang mag-isa. Alam mo, pag ikaw ay Kristiyano, you must learn to seek advice. At kung ikaw ay hihingi din lang na advice, huwag kang humingi sa kahit kanino na advice. Alam po ninyo, mayroong itinala ang Panginoon diyan, doon sa Old Testament. Noong siya maging hari, si Rehoboam, na sumunod kay King Solomon, the greatest and the wisest king on earth. Ang sumunod sa kanya ay si Rehoboam, yung kanyang anak. Pagkatapos, si Solomon, ang kaibahan nila, si Solomon, noong siya
ay maging hari, ang tanong sa kanya ng Panginoon, anong ibibigay ko sa iyo? Ang hiningi ni Solomon is wisdom. Sabi niya, wag mo na ho akong bigyan ng pera, wag mo akong bigyan ng kapangyarihan. Ang gusto ko, wisdom, kasi mas maganda yan, kasi maghahari ako. Ibig sabihin, how can I judge people? Dapat po ay magkaroon ako ng wisdom. And God granted him the wisdom. Kaya siya pinagpala ng Diyos. He has built a great kingdom because he was wise. Because he got wisdom from above. Ang sabi ng Panginoon, ikaw ay nangangailangan ng wisdom, seek it from above. That's why we ought to seek for Jesus, because Jesus is the wisdom of God. Kaya nung si Rehoboam naman, siya na pumalit, kailangan niya ng advice. So sabi na lang, magtanong ka doon sa old people. Yung mga nakasama ni Solomon, kasi sila, alam nila yung mga pamamaraan ni Solomon. So nag-seek siya ng advice. Pagkatapos finorsake niya yun. Kanino siya humingi ng advice? Doon sa pareho niyang lumaki na maalwan, pareho niya, yung kababata niya, yun ang kanyang pinakinggan. Kaya ano nangyari doon sa kaharian na ipinagkatiwala sa kanya ni Solomon? Nahati, kapatid, nahati. Nasira dahil sa maling advice. At marami sa ating mga buhay, dahil tayo nakikinig sa iba, sa hindi tamang mga advisor natin. Yan ay dapat lamang tandaan mo bilang isang Kristiyano that God has put an advisor in the church where you should seek an advice. Do you know in Ephesians chapter 4? Ephesians chapter number 4. A wise person seeks advice doon sa mga pinagkatiwala ng Diyos. And sabi, and He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come into the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Amen. See, God has put some pastors and teachers. Do you know why He put pastors in the church? Para yan po siyang mag-feed sa atin ng knowledge. Ano sabi ng Jeremiah 3:15? And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Ang nakalulungkot, hihingi ka na advice sa pastor, pero iba yung gagawin mo. Kasi may mas napakinggan kang iba, at yun yung iyong mga susundin. Bakit ang tahimik? Alam mo, Merry Christmas tayo. Pero kanino ka kasi nahingi ng advice? Ampun ninyo bilang mga anak ng Diyos. I'm not saying this because I am the pastor of this church. I'm saying this because before I became a pastor, I was pastored. At kaya kailan makita, and even now I ask, can I seek for advice? Sapagkat may mga nauna na mas maayos ang mga gawain ng Diyos. And so I still seek an advice. Amen. Bilang mga anak ng Diyos ay dapat nating tandaan na nagtalaga ng Panginoon. At kung ang buhay Kristiyano mo, ang iyo pong bibigyang pansin, ang iyong church life, ang pagiging Kristiyano mo, dapat talaga mag-seek ka ng advice sa man of God. At nakita ko ang mga tao na wise. Wise because they were willing to be humbled. They humbled themselves. Birumon from the east,
they are wise, they are leaders, and yet they came seeking and asking questions. Pero mo, wise men yan, magtatanong. Kasi nga, ibang kaisipan natin sa wise. Ang kaisipan natin sa wise, all-knowing. Yung talino niyan, lahat ng question alam niyan. Oh. Hindi ho ganun ang pagiging wise, kapatid. Ang pagiging wise is really a humbling experience, seeking advice. So sa Christmas, pag sinabi ng Merry Christmas, are you a wise person? Do you seek even an advice? In a multitude of counselors, anong sabi ng Bible? There is what? Safety. Kasi pastor, kung nagkaka-ano yung mga advice, kung minsan ay parang nagkakakontra, di ba? Ay kung nagkakakontra, di huwag ka munang magdesisyon. Kontra pala eh. Ay marami, pag magde-decide na lang kakagad. Kaya napapahamak. Hindi siya wise. Hello? Kayo ba inaantok? Awitin nga natin ng... mawit nga tayo ng... Alin? Alive, alert, awake. Sige nga. I'm alive, ready, and I'm... Tatayo ang kakanta, ha? Alive, alert, awake, into chatik. Okay. Ready, and... tingnan niyo yan, pati yan yung kakanan eh. ulit. I'm alive, ready, and I'm... Sigaw nyo naman! Okay, one more time, ready, and I'm alive, alert, awake. I'm enthusiastic. Ayos na. O gusto niyo yung Tatay Abraham? Wise. Seek. Alam niyo, yan din po yung advice na ng Panginoon dun sa tao sa impyerno eh. Tingnan niyo, sa Luke chapter 16. Ngayon lang siya nahingi na advice, nandun na siya sa impyerno. Luke chapter 16. Ito po yung kwento ng Panginoon. Yung mayaman at mahirap, si Lazarus, pareho silang namatay. Yung mayaman, nasa impyerno na. At humihingi ng advice na sana ipadala si Lazarus doon sa kanyang mga kapatid. Baka sakaling maniwala sila. Ano sabi ng ni Abraham sa kanila? Verse number 29. Abraham saith unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. Kung hindi ka na nakikinig sa mga prophets, you know, prophets are also preachers. Hindi ka na nakikinig sa preacher. Sa tingin mo ba makikinig ka ba kapag may bumangon sa mga patay? Doon sa mga milagro, hindi ka na nakikinig sa preacher, hindi ka na nakikinig sa pastor mo. Verse number 31, and he said, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. You see, that's a wise person. A wise person seeks an advice. At kaya ho nagtatag ng Panginoon ng simbahan at doon ka maikinig at mag-aral sa pulpito ng pastor mo. If you have any problems, seek for Jesus. Ask questions. Dahil bago ka pa lang naman sa pananampalataya, huwag kang magmamagaling, bagong-bago ka pa lang. That's why we've got to ask questions and seek an advice.
Amen? That is a wise person. A humble one. Pangalawa, na palatanda na sila'y wise. Aside from they came for seeking Jesus and asking questions, they came seeing His light. Tingnan niyo ang verse number 2. Ang sabi nila, andyan sa salita ng Diyos, saying, where is He that is born King of the Jews? For we have seen His star in the east. Nakita na siya, ito po ay mga enlightened person. Ito po yung nakakilala na sa kanyang liwanag. Nakakita ng liwanag sa Panginoon. Ito yung wise. Kaya kung ikaw ay hindi pa nakakita ng liwanag sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, then you are not wise. It's only the Word of God. Now, the light of the world, ang sabi lang pa yun, ay, sabi ng psalmist, Thy word have I hid in mine heart, that I may not see it. Ano pa sinabi niya? Gagawin kong ilawan sa aking mga paa. Thy word is a lamp unto my feet. Ano ibig sabihin nun? Ang salita ng Diyos, yun yung ilaw. Yun ang ilaw mo, kapatid. Hindi yung salita ng kapitbahay mo. Hindi yung mga biro-biro nila. Hindi yung mga natanggap mo lang na napalakpak saan sa mga tao. Dahil inaprubahan ka, dahil pinalakpakan ka, dahil sabi ang talino mo talaga, ang bait mo talaga. Dapat tingnan mo kung talagang mabait ka sa harapan ng Diyos. Dapat tingnan mo kung ikaw ay tama sa harapan ng Diyos. Dahil nakikita mo the light of the Word of God. Saan tayo nadadala sa sinasabi ng tao sa atin? At tuwan-tuwa naman tayo. Pag nasabihan ka lang, ang pogi mo. O kaya, ang ganda mo. Ay, yung magandang yan, at ang pogi na yan, na hindi nasunod sa Diyos, ano tawag sa Panginoon, ng Panginoon diyan? Anong pogi? Witch. Oh, witch. Nabasa niyo yun sa 1 Samuel chapter 15. Na yung matigas ang ulo, stubbornness is a sin. Tingnan natin. Yung sobrang tigas ng ulo na pogi. Pogi ka? Pogi? Maganda ka? Maganda ka? Tingnan natin. Sige, mga magaganda. Paibuksan nyo ang 1 Samuel. Ngayon, yung hindi kagandahan, huwag ko nang magbuksan. Aba, ay nagbukas lahat. Amen. O, yung mga pogi, buksan nyo. Yung mga hindi, huwag nyo nang buksan. Merry Christmas. First Samuel, chapter 15. Verse number 22 and 23. And Samuel said, basahin natin lahat ng mga pogi at saka mga magaganda. Pakibasa natin. Ready, go. And Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. For rebellion is a sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, He hath also rejected thee from being. Pero yan, yung mga hindi nasunod sa salita ng Diyos, yung hindi mo ginagawa ang kautusan ng Panginoon, ang kanyang salita, hindi yan ang ginagamit mo sa buhay mo, kundi yung isip mo lang, kundi yung gusto mo, kundi yung gusto nila, hindi gusto ng Diyos. Sabi naman, stubbornness is a sin unto witchcraft. So sino ang mga kasama sa witchcraft? Di mga witches. Ano ang Tagalog sa witch? Mangkukulam. Nakikita ka na ng mangkukulam?
Ay, di ba yung mangkukulam? Ano itsura ng bahay ng mangkukulam? Madumi. Ano pa? Malansa. Siya, ang kanyang buhok, hindi nagsusuklay. Pero biro mo yan, ay kagaganda. Pagkatapos ng tingnan mo palang kanya spiritual eh. Witch naman pala to. Pero maganda siya sa panlabas. Miss Beautiful. Pero witch. Si Mr. Pogi, wow, pogi siya. Pero siya naman ay, anong tawag naman sa mangkukulam na lalaki? Dwarf? Tikbalang? Mambabarang? Biro mo yan. Kita na kayo ng mga albularyo, albularyo. Hindi na naliligo. Pero pogi niya. Nakabarong pa na blue. Pero pag tiningnan ng Diyos, ay, witch. Dapat matuto tayo tingnan ang ating sarili sa salita ng Diyos. Yan ang wise. Kaya inaaral natin yung Word of God. Hindi mo naaaralin ang salita ng Diyos. Ikaw to, no? Ikaw to, RJ. No, sinasabi ko na yung cellphone na yan, Ikaw, no? Ikaw to. Hindi ganun yun. Kundi, titingnan mo ang iyong sarili. Because that is a wise person. Kaya pag kayo nakikinig ng salita ng Diyos, para sa akin yun, Panginoon. Pag nag-i-amen ako, para sa akin yun, hindi ka nag-i-amen para sa iba. Ay maraming hindi wise. Pag natamaan ka, magandang bagay na ikay natamaan, hindi ka pinatamaan. Ano naman ang gagawin ko at patatamaan pa kita? Ang salita ng Diyos ay pinapangaral para sa lahat. Pero dapat ay tanggapin mo yun para sa iyo. Because that is a wise man. They came seeing His light. Nakita nila. Kaya nga sabi ng Panginoon, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. At alam niyo ba kung bakit ang church doon sa Berea ay sinabihan that they are more noble than those that are in Thessalonica? Alam niyo kung bakit? Because the Word of God says that they received the Word of God with all readiness of mind and search the Scriptures daily whether this were so. So sila ay mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya tanong ko sa iyo, a person who does not study the Word of God is never wise. Dapat maging wise ka, mag-aaral ka ng salita. Pastor, English yan. Ay, di maigi. Matututo ka na English. Di ko talaga makalimutan. Si Willie, wala, nasa langit na yun. Pero, sabi niya, grade 3 lang inabot ko. Wala naman talaga akong alam. Pero nakakapag-usap siya sa mga doktor gamit ang King James Bible. At sabi ng mga doktor, saan ka nag-aaral? Ay sabi ba naman yun? Romans 3:23, kahit po kayo ay profesor, for all have sinned and come short of the glory of God. Memoryado lang yun. Pagkatapos ay, huwag ka na hong magtanong, basta sabi ng Bible. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Naintindihan mo naman yan, profesor kayo eh. For the wages of sin is death, di ba? For the wages of sin, alam nyo naman ang wage ha. Sweldo. Di ba, laki-laki na sweldo nyo? Pambihira. Biro mo, nag-lecture na siya. Sabi, saan ka nag-aral? Sabi doon sa Christian Bible Baptist Church. At yung mga ngayon ay tumatanggap sa Panginoon dahil lamang sa isang hindi napag-aral because he knew the Word of God. Yes.
Because that's a wise man. And then the third thing, a wise man came. They came to seek, to worship Jesus. Ang sabi ng verse number 2, where is he that is born of the King of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to what? Worship him. Siya'y naghahanap, yan ang wise. Para hindi lamang may malaman, hindi lang tumalino, magaling, na may masabi, kundi siya ay sasamba sa Diyos. Yan ang dahilan ng kaalaman. Yan ang wise. Marami napunta ng simbahan pero hindi sasamba. Dapat ay punta ka dito sa simbahan dahil ikaw ay sasamba kanino? Kay Kristo. Our worship should be for God. Kaya nga pag pinaawit na tayo, we are singing for God. Hindi yun pampawala lamang ng pampawala yan ng panghihintay natin sa mga late. Dahil wala pa yung ating mga choir member, kumanta muna tayo. Awitin nga natin, To God be the glory. To God be the glory. Yan ay para sa Panginoon. Kaya sa bawat awitin na pinatatayo tayo, tumaawit, yan ay ginagawa natin para sa Panginoon. That is worship. Yung magbibigay para sa Panginoon, when we give our tithes, our offering, when we gave our Christmas gift to Jesus, yan ay worship. Kaya ikaw ba'y nagbigay? At yun ba ay may puso na nananambahan sa Diyos? O nagbibigay ka lang ng tip? O nagbibigay ka lang ng limos? Kaya nga ang tawag nila sa simbahan punta ka at mag-abuloy ka naman sa simbahan. Pero may nag-aabuloy. Bakit? Sino ang patay sa simbahan? Walang patay sa simbahan. Ang Panginoon ay nagkatawang tao, ipinanganak. Amen? Namatay siya sa krus, inilibing at muling nabuhay, pero muli siyang nabuhay. Kaya ang pagbibigay mo, hindi abuloy. Pero yun po ay pagsamba. Kaya nga tinitingnan natin, Panginoon, ito ang aking pagkakaloob sa iyo. Ito ang aking tanda ng pagsamba ko sa iyo. Ito yung pag-testamento na ako'y sumasamba sa iyo. Kaya nga pagbibigay, pagsamba sa Diyos. Kaya tayo pupunta dito na nag-aayos kasi yan ay pagsamba natin sa Panginoon. Hindi naman tayo nagpapagandahan ng suot. Kundi tayo nagsusuot ng maayos kasi nga, ang kaharapin natin. Ayon sa grammar. Kakaharapin. Hindi kaharap. Kaharap nga yun. Sige na nga. Sa grammar na yan, sa Pilipino. Nag-intindihan nyo naman ako na pag pumunta ng simbahan, sino ang haharapin natin? Sino ang ating sasambahin? Ang Diyos. Pag pumunta ang presidente sa inyo, hindi ba nag-aayos ka nga? Nililinis mo nga yung CR? Kailan ka lang ba naglilinis ng kwarto mo pag may bibisita? Nagtututbrush. Pag may pupuntahan ka, di ba? Ba't ka nagtututbrush? May pupuntahan ka? Bakit? Kasi nga, respeto mo sa ibang kausap mo. Amen? Kaya ka nag-aayos. Kasi respeto yun sa iba. Kaya pa, pag pumunta ka ng simbahan, respetuhin mo ang Diyos. Kaya tayo naglilinis dito sa simbahan, hindi dahil gusto natin maging malinis lang para sa atin, kundi dahil ang Diyos ay kasama natin sa pananambahan. Worship God! They came, that's a wise person, seeking always to worship God.
At merong lugar na gusto ng Diyos kung saan tayo dapat nag-worship. Kaya nga hindi sa disco house, sa simbahan, sa kasama ang mga mananampalataya, hindi sa mga barkadang unsaved. Kaya nga bukas dapat nandoon ka sa iyong mga division. You know why? Because that is worship. Worshiping God. That's a wise man. Yung mga iba nga, yung mga smart aleck pa rin. Narinig mo na salita ng Diyos, pero hindi mo pa rin gagawin. Ay, may problema ka talaga sa buhay. You know, I'm saying this not because I'm just the pastor, but I love you in the Lord. Kasi ito ang wise person. Amen? So kung ikaw ay ligtas, be wise. Are you saved? Be wise. Seek counsel. Seek the scriptures. Come and worship always God. Kahit saan ka magpunta, it should be that seeking for Christ and seeking and seeing the scriptures and seeking to worship God wherever you are. Hindi nagbabago. Amen? Pero kung ikaw ay unsaved, you are not yet wise. Kailan maligtas ka muna? Kung hindi mo tiyak na ikay pupunta sa langit, you are still unsaved. And you are unwise. Andito na. Kaya nga Christmas, pinanganak ang Panginoon para magkaroon tayo ng kaligtasan. Yung inawit kanina, if that isn't love. Alam niya ang destiny ng Panginoon. Siya ay pumunta dito nagkatawang tao. Pero alam niya na siya rin ay mamamatay para sa atin. Para ikaw at ako ay maligtas. Kapag hindi ka pa rin ligtas, hindi ka talaga wise. Kaya nga ngayon pa lang, ay tanggapin mo ang katotohanan yan ng buong puso. Amen? This is really Christmas. Merry Christmas, mga kapatid. A Merry Christmas is an event for wise person. Are you wise? Wise ka ba, kapatid? Let's all stand up, please. Dakilang Diyos, maraming salamat pong muli. Siya pinagkaloob mo po sa amin para mapag-usapan ang pagiging wise, ang character ng wise sa panahon ng Christmas. Lord, I pray that you would bless this message in the lives of your people. Kaya pong manguna maging sa invitation sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, sa mga bisita po namin, may lalapit po sa inyo na member ng church. Sama lang po kayo sa kanila. May pag-usap, mag-fellowship po. At tuturuan. May pag-fellowship sa ng tamang pagsunod at how to worship the Lord. And how to be wise at this time of the year. At sa mga nandito ngayon, if you are still unsaved, hindi mo patiyak na ikaw ay pupunta sa sangkalangitan, you are still unwise. Kailan mo maligtas? Christmas naman to ngayon. Are you saved really? Kung hindi ka paligtas at gusto mong magkaroon ng katiyakan ng sangkalangitan, I'd like you to be honest. Are you really saved? Sino po dito magtataas ng kamay? Pastor, ako po alam ko talaga saved na ako. Sino po ang saved na talaga? Pakita mo. Amen. Praise the Lord. Amen. Wala akong makitang iba. Thank you very much. But are you seeking Jesus in everywhere? Sa iyong pagpupunta sa ibang mga lugar, do you seek Him? Do you seek advice? Pastor, yun po yung aking kakulangan sa buhay ko. I do not seek advice. I think
I need really you to pray for me na magkaroon ako ng humble heart. Will you please pray for me? Sino pa magtataas ng kamay at sabihin niya, Pastor, please pray for me. Ako po yun, ako po yun, ako yun. Ako yung tinukoy diyan. Amen. Amen. Nakita ko yan. Ako po yung tinutukoy na nakita ng liwanag pero hindi matigas pa rin yung ulo. Ako po yun. Pastor, please pray for me. Yan. Amen. 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 Ngayong Pasko, I think it is time that I would really decide na maging wise. Pastor, sa totoo lang, hindi naman talaga ako nag-worship eh. Nasama lang ako kuminsan. But Lord, please pray for me that I can really worship God this time. Please pray for me. Ako po yun. Amen? Ako po yun. Sabihin. Now, those who have already raised their hands, but bigyan natin ng panahon. But hindi kayo lumapit dito sa altar. Touch the altar and talk it out with the Lord, and then I'll be praying for you. Pag-usap pa sa Panginoon, yung decision mo to really be wise as this man, these people who came for Christ. Dakilang Diyos, naririto po ang inyong mga anak. May mga inilalapit sa inyo dito sa altar. Sasamaan po namin sila, Panginoon. Natutuo ngang magkaroon ng tamang kaisipan to really be wise in your sight, not in the sight of man. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanilang mga inilapit. Kasama po namin sila. Anawa ngayong Kapaskuhan at sa mga susunod na mga panahon, mapagtagumpayan po yung mga bagay na dapat nilang mapagtagumpayan. Hinihiling ko po, Panginoong Diyos, na kung alinman po ang amin talagang kaniyang gagayahin, bawat isa sa amin, are these wise men who came to seek you and to always see the light in us and obey. At ganun din po, laging may puso na manambahan sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataong pinagkaloob mo po. Bless mo po ang bawat isa sa kanila ngayon. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. 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 And the people said, Amen. Praise the Lord.